Ang lawak ng mundo at napakahiwaga nung musmus pa lang tayo. Yung mga minsang gumagawa ng mali sa atin, lalo na kung maliit na bagay lang, ay pinaparaya na natin. Masyado tayong fascinated sa mga nakikita natin para sirain lang ang mga taong wala sa ayos sumasta. Ang tingin din natin sa mga mas nakakatanda sa atin ay mayroong mga kakayahan na di natin masukat, lalo na kung maraming kumikilala sa kanila. Para silang superhero na sa paningin natin. Gusto ko rin yung pag-uwi galing sa school, tapos susunduin ako ng parents ko, at merong snacks or reward kung nakita nilang may mga stars ako sa braso. Bukod sa tapos na ang pagod sa pag-aaral sa araw na yon, ay makakapaglaro at makakapanood na ako ng mga inaabangan ko na anime sa TV tuwing hapon. Ang kwentong ito ay maaaring may kakapareha sa isang punto ng buhay mo. Ito ang John Mike's Hidden Stories. Makalipas ang ilang taon ay pinayagan na ako na umuwi na ang mga kasabay ko ay ang mga kaklase ko. Kadalasan ay bago kami umuwi ay may mga binibisita kami na lugar muna. Kasama na rin sa adventure yung paano namin maiwasan ng mga matatandang gustong kunin ng pera o mga gamit namin na mamahalin. Pero natuwa naman ako at di katagalan ay nahuli yung mga magnanakaw na nananamantala sa mga bata malapit sa school namin. May mga teachers kami na sa hitsura pa lang ay alam mo nang magiging kontrabida sa buhay mo. Sa mga lalaki ay yung mga feeling action star na pag dumaan yung magandang teacher ay minsan iiwan kami para magpapogi. Sa mga babae naman ay yung mga sobrang pula ng labi at kapal ng kilay. Sobrang ayos din ang buhok na di mo alam kung totoo pa ba o piluka na lang. Nakakadagdag takot ang tindig at hitsura nila. Tapos kahit wala ka pang ginagawang mali o wala ka naman talagang ginawang mali, ay pasigaw kang sasabihan. May mga kaklase ako na mga babae na pag kinakausap pa lang ay umiiyak na. At meron din na di na nakatiis at lumipat na ibang school dahil sa teacher. Mas malala sa lalaki. Pag nagpakita ka ng kahinaan o madali kang umiyak sa palo o sigaw, bakla ka na kagad. Madalas na biktima nito ay yung mga kaklase kong lalaki na di palasalita at halubilo. Gusto ko rin yung amoy ng mga libro o textbook na ipapahiram sa'yo ng school sa loob ng isang taon. Mabango pag bago. Pag luma naman ay kung hindi amoy kahoy, ay amoy floor wax. Depende kung saan inimbak yung mga libro. Pati yung amoy ng mga fabric paint sa PE uniform namin. Malalaman mo kung bagong bili kapag yung red paint ay matingkad pa. Tapos, pag uwian na, pag nasa wastong tangkad ka na ay pwede ka nang sumabit sa jeepney. Mas nasa gilid, mas astig ka. Tuwang-tuwa kami pag umahataw at sumasayaw ang jeep na parang pinamumukha niya sa kapwa motorista na siya ang hari ng kalsada. Lamang ka rin sa mga notes pag yung secretary ay bukod sa tropa mo, ay mas mabagal pa magsulat kesa sa'yo. Halos lahat ay umuupo na sa sahig malapit sa blackboard para kahit yung sulat na natatakpan ng katawan ni sekretary ay nakikita namin. Mahirap kumpara sa panahon ngayon, pero enjoy. Pero di ko malilimutan kung gaano yung mga matatanda na tambay sa labas ng school na naghihintay ng mga anak nila na sinasabing sobrang dali lang ng buhay namin. Sila daw noon, walang hatid tricycle o dumadaan na pampasayerong jeep. Malayong lakaran at minsan kailangan pang tumawid ng ilog. Pag umulan, walang kapote o payong. Puputol lang sila kundi ng dahon ng saging ay yung sagabi. Tapos sa libro naman, sa isang libro ay kadalasan 5 hanggang 10 sila naghihiraman. Kaya obligado na isulat na agad yung mga laman. Isa rin sa mga di ko malilimutan sa panahon namin ay kung ano ang mga bagong nauso ay pupunahin agad ng mga matatanda at relihiyosong samahan. Mapa rock, hip-hop, ordinaryong pop music na sobrang sikat ay instrumento daw ng demonyo at ni Satanas. Noong mga 70s hanggang 90s, may tinatawag silang backmasking ng tugtog para daw lumabas ang demonyong mensahe ng kanta. Pero pag yung mga novelty songs na mababaw ang lyrics at minsan
walang saysay na paborito nila ay immune sa ganon. Pati pag-style ng buhok, mga toys at early gadgets, o mga nauusong accessories nun ay ginagamit din daw ni Satanas para kontrolin ang mga kabataan. Hinahanda daw kami maging materialistic, pero sila naman hingi ng abuloy o donasyon sa mga magulang namin. Pati anime, online shooting games, saka arcade battle games ay inakusahan na ginagawa kaming violente. Pero yung mga paborito nila mga telenovela ay ayaw nila na aminin na tinuturuan sila mga liwa at maging malalandi. Ilang taon pang lumipas ay mas nagiging progresibo ang teknolohiya. Pero hindi pa ito naabot ang karamihan. Kadalasan ay kung hindi mga cool kids, rich kids, ay ang mga nerds or geeks lang ang may access at nakakapagbabad sa computer ng matagal. Pero di ka pa rin maengganyo kumupo ng lagpas 2 oras. May gagawin ka pa rin sa aktual na buhay na hinahanap-hanap ng katawan mo. Hindi tulad ngayon na kahit buong araw kaya ng mga tao na nakatutok lang sila sa phone, computer, or smart TV. Nalalapit na graduate sa college ang karamihan sa amin. Sa loob lang ng 4 at 6 na taon ay ang laki na ng pinagbago ng mundo. Yung kinakaaliwan namin noon ay wala na masyadong tumatangkilik at may mga bago na di namin maintindihan bakit bentang-benta sa mga mas nakakabata sa amin. Kakaiba yung pakiramdam pag senior ka na sa eskwelahan. Kahit gusto mong gumawa pa ng mga trippings o kalokohan, pero di na kasing tindi ng dati. Parang unconsciously binago na ng panahon ang takbo ng utak mo at gusto mo na lang maging responsable. Kami na ang susunod na pinakamalaking porsyento ng lakas ng paggawa ng lipunan. Tawag ata nila doon ay yuppies or young professional. Pero di namin inadopt yung term na yon. Marami sa amin ay naingganyong kamustahin yung mga dating kaklase at mga kaibigan. Minsan magugulat ka na lang na yung pinakamasaya o yung pinakamaraming gusto sa buhay ay sila pa yung mga di nakaabot sa ganitong yugto ng buhay. Mga taong inaasahan mo na mapapangiti ka pag nakita mo ulit at pagkukwentuhan nyo yung mga kakulitan nila pero wala na pala. Sa mga orientations, trainings at sa mismong duty na, hindi maiwasan na mag-share ng mga seniors sa mga experiences nila nung nagsisimula pa lang sila. Madaming masaya na parang gusto namin itry, pero ang mga obvious ay yung mga bagay na di kami magiging masaya. Una ay yung mas mahirap na biyahe at pagko-commute ngayon kumpara sa panahon nila. At pangalawa ay yung sa murang halaga ay makakapag-good time ka na sa mga gusto mong subukan nung nasa kolehiyo ka pa lang. Pati sa mga renta at gamit na gusto mong bilhin ay medyo mahirap na rin ngayon. Mas mabilis kasi tumaas ang inflation kaysa sahod ng mga tao. Pero kahit ganun pa man, isa sa pinaka nagamit ko na training sa college ay kung paano magtipid ng baon. Hindi ko man magawa yung plano ko na gumastos na parang mayaman sa loob ng 1 linggo. Ay kahit paano, yung sahod ko ay sapat na para bilhin yung mga bagay na gusto ko. Hindi lahat, pero yung karamihan dito. Naimbitahan sa isang school ang kumpanya namin para mag-share tungkol sa kumpanya namin at kung ano ang dapat nila matutunan kung gusto nilang mapabilang sa amin. Masyadong malayo na ito sa edad ko dahil mga nasa adolescent to adult stage pa lang ang mga estudyante na bibisitahin namin. Inaasahan ko na ang gulo at sakit ng ulo na mararanasan namin pagpunta namin doon. Dumating kami na nakaayos na ang lahat at merong nang nauna sa amin na mga kumpanya na nag-share tungkol sa kanila. Ang nakita ko ay di ko inaasahan. Walang magulo at may ingay ng mga bata. Walang naglilikot at pasaway. Pero lahat ay kundi tahimik lang na nagmamasid ay nakatutok sa phone nila. Kundi naglalaro ay nasa SOCMED lang. Napansin ko din na pag nagkamali yung bata ay hindi pagagalitan o pinaparusahan. Pinagsasabihan lang ng mahinahon, gayon din may karapatan magreklamo ang mga estudyante sakali na marumi o may sira ang upuan nila.
Di katulad sa panahon namin na swertihan kung sino mapupunta sa sirang upuan, kailangan mo magtiis. Parang display lang din ang mga playground. Walang batang naglalaro. Kadalasan mga nakaupong matatanda na naghihintay lang sa mga anak nila o delivery riders na nagpapahinga. Di rin malikot o nagwawala yung mga estudyante sa PE nila. Parang uninspired sila kumilos na di rewarding na makakapaglikot-likot sila. Di rin halos inutusan ng mga teachers sa mga estudyante nila. Kung meron man ay yung mga simpleng patulong magbuhat ng gamit o magbura ng blackboard. Dati gustong-gusto namin yung kasi yung time na nakakalabas kami ng klase tapos magtatagal kami ng konti bago bumalik. Pero dahil sa mapapansin na bakit ang tagal namin, kadalasan ay ginagamit na rin namin itong oras para mag-CR. Pagkatapos ng event ay meron pa akong time para mag-obserba. Napansin ko na wala masyadong kabataan sa mga park, iilan lang. Kundi nasa com shop ay nasa lugar kung saan sila nagkukumpulan para sa online games. Pati sa pag-commute, kung dati ay kahit isang kamay lang habang gumagewang-gewang yung jeep ay di kami natutumba, ngayon ay obligadong huminto ng matagal ang mga jeepney para siguraduhin na di madidisgrasya yung mga estudyanteng sakay nila. Mas marami na rin na puro fast foods ang pabaon ng mga magulang sa mga anak nila. Tapos, imbis na kinakausap habang nasa biyahe, ay hinahayaan na lang maglaro o manood sa phone. Wala nang tanungan kung ano nangyari sa school o masarap ba luto nila. Parang quick and instant saka sobrang less hassle ang sitwasyon ngayon. Day 2 ng sharing namin sa school na yon. Katulad nung unang araw, pangatlo kami sa mga magsha-share dito sa mga estudyante. Pero ngayon ay magkakaroon kami ng time para makihalubilo sa mga estudyante. Meron kaming booth na para ma-simulate kung ano ba talaga ang trabaho namin at may experience ng mga estudyante ang essence ng trabaho namin. Napansin ko na kailangan sobrang dali ng instructions ko at pwedeng i-search sa Google yung pinagagawa ko. Pero minsan, mas malala pa dahil may mga iba na i-google na lang tinatamad pa. Pero okay na yon, at least interesado. Di tulad sa kabilang booth na nagtatantrums yung bata kasi di ma-process ng utak niya yung lahat na kailangang gawin. Tapos masyado na siyang naguguluhan. Pinagpahinga na lang yung bata muna, tapos iba na muna ang sumubok. Kailangan din pala namin na maging aware sa kung anong klaseng pagkatao ang sinasabuhay ng bata kahit sa murang edad. Di na lang sa particular na kasarian ginagamit ang kuya o ate. Nasa kanila ang desisyon kung alin doon ang gusto niya na itawag mo sa kanya. Medyo magulo para sa akin kasi nung panahon namin, kahit na bakla ay okay lang tawagin na kuya noon. Ang mga notes at reviewers din, kadalasan ay through Word files or any related files na lang pinapasa. Di na kailangan mabilis magbasa o magsulat. Mabilis magkabisado, copy-paste ka na lang ng ginawang file ni teacher, tapos agad ang reviewers at notes mo. May iilan na nagsusulat pa rin. At karamihan ng gumagawa nito ay yung mga pinakamatalino sa klase. Ang bilis din kumalat ng parang inosenteng litrato na wala namang problema, pero dahil sa may kahalintulad sa mga memes ay nagkakaroon ng konteksto. Kakapost lang ng wala pang isang oras ng inosenteng may-ari ng account. Nakailang libo agad na share at react. Minsan, kailangan ko pa mag-scroll ng mga comments para lang maintindihan. May mga gawain din sa school o sa pag-aaral nila na parang nabawasan na ang halaga o effort dahil sa technology. Okay lang din naman lalo na kung nagmamadali o maraming gawain, pero yung sarap ng pakiramdam na nagawa't natapos mo ito kasi matagal at mahirap ang pinagdaanan mo ay wala na. Sang-ayon ako na lahat ay dapat mo respetuhin at huwag sasaktan ang kalooban lalo na kung di naman kayo close. Pero ang di ko maintindihan sa woke culture ay kahit non-existent o wala sa lugar kung saan kayo nag-uusap ay pwedeng ma-offend sa sinasabi mo ay bawal pa rin at pwede kang ma-cancel. O yung paraan nila para alisin ka nila sa access ng social media nila, kadalasan ay blocking ang ginagawa nila.
Isa rin sa parang naguudyok na maging tamad sa opinyon ko ay ang tinatawag nila na participation award. Bakit kailangan ng ganun? Normal naman na sumipot yung tao dun dahil meron siyang obligasyon na i-represent ang sarili niya sa event o competition. Ang dating nito sa akin ay basta dumating ka lang at di ka mag-effort, okay na yun. Siguro okay lang ito sa mga taong may matinding dahilan para di makasali pero ginawa pa rin nila. Pero parang hindi ganun na nangyayari. Parang kahit event o sitwasyon na lang ay dapat merong ganito. Lalo na yung sa contest na conducted ng kumpanya namin. Dahil lang sa engganyo na mag-participate yung estudyante, kahit na mali yung pinasa at malayo sa instructions namin, ay kailangan kahit paano meron siyang matatanggap. Katulad ng kahapon, meron akong sapat na oras para maglibot-libot sa labas. May nakita ako na pamilyar na mukha sa parke. Yung pala yung teacher ko dati na istrikto. Nagpapahinga siya doon habang hinihintay yung mga apo niya na may binili sandali. Kinamusta ko siya at nakilala naman niya ako. Marami-rami din kami yung napag-usapan at kamustahan sa mga bagay-bagay hanggang sa napunta ang usapan namin sa mga pagbabago ng buhay. Na-share ko sa kanya na parang masyadong bine-baby ang mga kabataan ngayon at di na pwede maging istrikto. Di ko nagustuhan ang mga opinion niya tungkol doon. Kasalanan ulit ng henerasyon namin kasi di kami nakinig masyado sa kanila nung sila pang may karapatan na magturo at magdisiplina. Kung sana ay di namin binago ang paraan namin, ay baka maganda pa rin ang kalidad ng pagdidisiplina at paggabay sa mga kabataan ngayon. Di ko natiis na kahit dire-diretso pa siya magsalita, umalis na agad ako habang merong pinagninilayan. Siguro, natural lang na maging ganito ang lahat. Kasi ginagawang komportable ng teknolohiya ang sitwasyon ng mga tao. Kaya kung anong meron, ganun din ang magiging paraan ng pamuhay ng tao. Yung kung gaano kahina at sensitibo ang mga kabataan ngayon, ay parehas kung gaano katamad at swerte kami sa mata ng mga nauna sa amin. Ang lahat ng istorya na kabilang sa Hidden Stories ay ibinase sa mga kaganapan bago dumating ang pandemic era o bago mag-March 2020. Tungkol sa istoryang ipinalabas, ito ang isa sa gusto kong pag-usapan. A superiority complex is a psychological phenomenon in which a person exaggerates or inflates the perception of their significance, skills, and accomplishments. It is a set of behaviors and characteristics that stem from a person's belief that their abilities and achievements are far above others. A superiority complex is not a diagnosis recognized in the standard classification manual or mental disorders referred to a U.S. mental health professionals, the Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder, or DSM-5. Rather, it is a complex structure of unconscious thought related to traits and behaviors. There are no clear answers as to why someone might develop a superiority complex. The environment in which someone grows up influences their sense of self, as well as feelings of inferiority and vulnerability, and may contribute to developing the defense mechanism of superiority complex. Additionally, other psychological, social, and cultural factors can contribute to feeling of superiority. Sa bawat pagbabago ng sitwasyon ay meron kang aasahang epekto. Kung sa panahon ng kahirapan, babagal ang progreso, pero mapipilitan maging matatag ng mga tao. Sa kaginhawaan ay mabilis ang progreso, pero maaaring maging mahina at sanay sa madaling buhay ang mga tao. Di mo pwedeng sabihin na mas masama ang progreso dahil ito naman dapat ang mangyari sa sibilisasyon. Sa bawat henerasyon ay mayroong partikular na naaabot na tila imposible sa mga naunang sibilisasyon. Katulad ng pagiging mulat sa balita sa kabilang panig ng daigdig sa isang iglap lang. 50 taon ng nakaraan ay hindi ito posible at ang mismong impormasyon noong mga panahon na yon ay limitado lamang ang sirkulasyon. Siguro meron lang talaga tayong kailangang isakripisyo para maabot ang mga pag-unlad ng sangkatauhan.
siguro ay mas mahina ang resistensya ng mga tao ngayon kumpara sa industrial age. Karamihan din ng mga tao ngayon ay di na sinanay ang memorya nila dahil sa mas madali na lang nasasave ang mga detalye sa mga gadgets man o sa cloud sa internet. Di tulad ng dekada 70 hanggang 90 na kung saan kabisado mo ang eksaktong numero ng 30 kakilala mo. Hindi mo na rin masyado mararamdamang maligaw sa paghahanap ng bahay ng kakilala mo o kaya meeting place ng kausap mo dahil sa mga apps na magtuturo sa iyo ng destinasyon. Sa mga typical na kaalaman, andyan naman si pareng Google at sa editing ng grammar, marami na rin mga apps at AI-based aid para ayusin ito para sa iyo. Ginawa ito para maging mas mabilis ang pagtrabaho ng mga tao dahil nasa information age na tayo na ang bilis ng resulta ay katumbas ng malaking pera. Ang magandang gawin natin siguro ay panatilihin natin na magiging malusog ang katawan at kaisipan natin sa panahon na maraming nagpapaginhawa sa buhay natin. Ganon din ay tamang panahon din ito na maging mulat tayo sa kapaligiran at sa sarili natin mismo. Anumang masamang epekto ng teknolohiya ay mababawasan natin hanggat maaari at kung anuman ang bentahe nito ay magamit natin sa buhay natin.